Eto pumutok 'tong balitang 'to mga tol 'no, yung North Atlantic Treaty Organization o mas kilalang NATO o NATO ay, magsasagawa daw ng pinakamalaking military exercise 'no. 90,000 military men mga kapatid ang sasali, napakarami nito mga tol. Talagang nag-iinit silang lahat mga tol. At eto mga ganitong military exercise do normal naman 'to at isinasagawa talaga ng mga kasundaluhan. Pero siyempre ito'y nagdudulot ng, haka-haka sa marami mga tol na ito ba'y paghahanda na ng isang malaking, giyera mga tol na talagang, maiisip mo kasi nangyari na yung WW1, WW2. So, posibleng magkaroon ng WW3 kapag nagkataon mga tol, 'no? So, itong videong panonoorin natin mga tol, balita ulit 'to mula sa UNTV 'no. Eto basahin natin mga kapatid. 'Yan 'no, NATO magsasagawa ng pinakamalaking military exercise 'no, 90,000 military men sasali, daan-daang libo o libo-libo mga kapatid, hindi daan-daan libo, wala pa pala 100,000. Libo-libong mga sundalo mga tol, 'yan oh. Nakalagay dito, nakatakdang isagawa ang North Atlantic Treaty Organization ang pinakamalaking military exercises nito mula pa noong Cold War. Nalalahukan ng libo-libong tropa ng militar. Layon ng drill na sanayin at subukin ang kahandaan, teka, baka hindi niya nababasa, eh. 'Yan, ang kahandaan ng mga bansang miyembro ng alyansa laban sa anumang banta ng kaaway. Yun nga mga kapatid 'no, paghahanda nga 'no, para maging handa ang, mga bansang miyembro nitong alyansang 'to laban sa banta ng mga kaaway. Kasi mga tol, hindi mo alam kung anong nangyayari ngayon sa utak ng mga leader, eh, 'no? Parang ang trip nila talaga magsimula ng kaguluhan, eh. 'Di ba, eto sa North Korea, 'di ba? Isa na 'yan mga tol. May mga aktuwal na kaganapan na ngayon, ongoing at nagkakaroon na talaga ng mga bakbakan. Well, eto, bigyan natin 'to ng reaction video, commentary mga kapatid. 'Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Hello, Jeffrey. Kailan magsisimula ang drill at ilang bansa ang kasali dito? Yes, magandang araw, Noel. Ang biggest military drill na ito ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na tinatawag na Steadfast Defender 24 ay magsisimula sa susunod na linggo at tatagal hanggang buwan ng Mayo. Oh, matagal yun, susunod na linggo, February, March, April, May, ilang buwan din mga tol 'no? Pero sana talaga 'wag magsimula ng mga malalaking kaguluhan 'no? Pangarap ko rin makapunta rito sa lugar ng ano, reporter, makaranas man lang ng ice, ice, snow, snow 'no? Pero kung magkakaroon sila ng, kagaluhan na ganyan, delikado tayo Sa diyan. susunod na linggo at tatagal hanggang buwan ng Mayo. Mhm. Lalahukan ito ng nasa 70,000 tropa ng militar mula sa 31 member countries, gayon din ng Sweden na nahahanda na maging ika-32 miyembro ng NATO. Kasama ni Sweden. Ayon kay Supreme Allied Commander Europe Christopher Cavoli, pagsasanayan umano sa drill ang pagtugon ng alyansa sakaling umusbong ang isang senaryo ng salungatan sa isang near-peer adversary. Sa ilalim ng bagong defense plan ng NATO, ang Russia at ang teroristang organisasyon ang pangunahing kalaban nito. Naku, isa sa mga pinaghahandaan nila yung Russia mga kapatid 'no? So eto nga yung mga alyansang 'to kasi ito yung mga magtutulungan talaga, itong tinatawag na NATO 'di ba? Ito yung mga magtutulungan, North Atlantic Treaty Organization. So bawat bansa na kasapi diyan, yung magiging bagong bansang kasapi nila yung Sweden mga tol. Yung mga sundalo niyan, talagang magsasama-sama at magsasagawa ng military drill. At ang kanilang paghahandaan na kung sakasakali man ang kanilang kaaway, Russia at saka yung ibang mga teroristang grupo. Dagdag pa ni Cavoli, ipapakita rin umano ng Steadfast Defender 2024 ang kakayahan ng NATO na mabilis na makapag-deploy ng military forces mula sa North America at iba pang bahagi ng Allied Nations upang palakasin ang depensa ng Europe. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ano-ano mga kagamitang militar ang kasama sa simulation? Noel, mahigit sa 50 barko mula sa aircraft carrier hanggang sa mga destroyer
ang sasali, gayon din ang higit sa 8 fighter jets, helicopter at drone at hindi bababa sa 1,100 combat vehicle. Kabilang na nga ang 133 tanks at 533 infantry fighting vehicle ang gagamitin ng NATO forces. Noel. Grabe, no? Alam niyo mga tol, ang isa sa mga pinakakinakatakutan ngayon kung sisiklab ang WW3 is yung paggamit nila na talagang tinatawag na pang-finish na, mga pang-finish na. Tignan natin mga tol, no, kung gaano karami ang nuke weapon, no, dito sa buong mundo mga tol. Okay mga kapatid, no. So ayon dito sa ICANN, yan, 2017 Nobel Peace Prize. Wow, meron silang ganun, no. Which countries have nuclear weapons? Ito yung mga bansang 'yon, no. In total, ito ba yung total? 12,512. Di ko alam kung ano pa to kung sakto lang yung bilang sa 2024. Pero ito daw, Russia. Yan, meron silang 5,889 mga tol. United States, pamapangalawa, 5,224. Yan, no. China, meron din 410, France 290, United Kingdom 225, Pakistan 170, India 164, Israel 90, North Korea 30. Six Nation, Italy 35, Turkey 20, Belgium 15, Germany 15, Netherlands 15, Belarus di alam, no. At present, there are 9 countries in the world that possess nuclear weapons. They are Russia, United States, China, France, United Kingdom, Pakistan, India, Israel, North Korea, mga tol. No, yan yung mga bansa na merong ganun. So etong mga bansang to, mga kapatid, kahit 3 lang diyan, talagang wasak ang ating mundo kapag nagpakawala sila ng mga ganyan. Together, these states have 12,700 nuclear warheads, of which 9,400 are inactive military stockpiles, mga kapatid, no? So, huwag na nating tuloy yung pagbabasa dyan. Pero kung nakikita mo mga katol, ganun karami, mga kapatid, no? Na kapag isa dyan ay nabuwang nagpakawala ng isa lang isa lang ang pinakawala ng isa, sa tingin mo walang gagante. Meron yan. At simula na yon. Kung ano yung napapanood mo sa mga tawag dito, apocalypse movie, mga ganyan. Kung ano yung itsura ng nakikita mo doon sa mga movie na yon, kung ano mangyayari sa ating daigdig, gano'n ang mangyayari sa realidad kapag ginawa nila yan, mga tol. Diba? So ito, tuloy natin to. I see, malaki-laking drill pala ito, no? At maiba lang ako, Jeffrey, update mo nga kami, kamusta ba ang weather situation naman dyan sa inyo? At makapal na yung yellow, dyan sa background mo, Jeffrey? Yes, Noela, nitong mga nakalipas na araw nga ay sunod-sunod ang pagbugso ng snow dito sa gawin ng Grand Prairie at ngayon nga ang temperatura ay umaabot pa rin. So -15 o feels like -18 ang aming nararamdaman dito sa gawing Grand Prairie. Grabe, no? -15 ang lamig nun. Noel. Ayun, sige, salamat sa update at ingatan kayo dyan. Okay mga kapatid, yan, no? So ito na nga, no, magsasagawa, no, ang pinakamalaking military drill exercise ang NATO, mga kapatid. 90,000, no, military men, mga kapatid. Isipin mo kung gaano karami 'yun. At may pinaghahandaan silang kalaban, ang magiging kalaban nila rito sa paghahandang to ay ang Russia. Ang Russia, mga tol, ang number 1 sa pinakamarami, no, nuclear warheads, mga tol. Sumunod yung United States at yung iba pang 7 bansa na alam natin pinagbabawal yan at nagkasundo naman silang mga bansang to na hindi sila gagamit yan. Pero may mga active na hindi pa rin mapipigil yan kapag talagang, alam mo yun, nagigipit na sila, nasusukol na sila, wala na. No? Ano na yun, pakawala na yun talaga, di ba? At kapag nangyari nga yun, mga tol, wag naman sana, knock on the wood, no? At ipag-pray nating lahat na sana ay hindi pumasok yan sa isip nila o sumagi man lang sa isipan nila. Dahil hindi talaga maganda magiging dulot niyan, mga tol. Well, anyway, ikaw bilang isang tao, isang Pilipino, ano masasabi mo, mga tol, dito sa isasagawa ng NATO na military exercises? Pwede ka mag-share ng iyong opinion, ng iyong saloobin. Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.